Amen. Sabihin po ating katabi, I am blessed because you are here. I am blessed because you are here. Sa kabila, i-proclaim natin, may blessing ka sa araw na to. Blessing ka sa araw na to. Amen. Amen. Ayan, no? Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Amen. No? Naranasan niyo po ba ang presensya ng Panginoon, no? Amen. Sabi po ng Biblia, 2 or 3 gathered in His name. Amen. His presence is in their midst. Amen. At naniniwala po ako na sa pagtugtugan pa lamang po natin, sa simula pa lamang ng opening prayer po, ay kumikilos na po ang Panginoon sa buhay po natin, no? Amen. And even sa nasa internet family, sa online family po natin, ang pagsama po ng Panginoon ay sumainyo po. Amen. Praise God. No? Sino po napagpala sa nagdaang linggo? Amen. Amen. No? So tapos na ang Ramadan dito sa Saudi, no? Sa mga Muslim, no? Tapos na ang kanilang fasting, no? Sa iba, fast eating. Amen. Praise God. Dahil po, I do believe na tayo rin po ay nagfa-fasting. Amen, no? Amen. Sa anong tinuro ni Tita, yung benefits. Amen. Sino po nakinig? Yung benefits of fasting. Sino po nag-try? No? Sino po sa atin ang nag-try? Amen. No? Fasting o fast eating? No? Fasting. Amen. No, yung benefit ng fasting ay hindi lamang po ang sa ating physical. Sabi po, no, sabi ng ating pastora, after 3 days or 4 days, magkakaroon ng ma-activate yung ating stem cells sa ating katawan, which is yung stem cells po ay nagpapahaba ng buhay. Paano po nagpapahaba ng buhay? Pinapalitan po ito, no, yung stem cell, pinapalitan niya yung mga dead cells, no, ng mga na hindi na dangerous na sa ating katawan at pinapalitan ito. No, sino pong nakaalala nun? Amen. Amen. Praise God. No? Sabi po, ay nakikinig po kami. Amen. Glory to God. Praise God. Glory to God. Amen. And now, holiday na po, no? Sino pong holiday? Sino pong binigyan ng mga bakasyon ng kanilang mga employer? Amen. Amen, no? Yung iba, 5 days, 6 days. Sa akin po, 9 days. Wow. Straight, no? Gaya po last year. Last year ay 9 days din. Dahil ayaw po akong overtime ng aking boss, ng aking employee, ang aking manager. Sabi ko nga po, sir, baka pwedeng bigyan mo ako ng overtime kasi wala naman akong pagkakaabalahan this week, kaso ayaw po nila. Okay. And then, siguro may plano ang Lord. Amen, no? Amen, amen. May plano ang Lord. No, hindi siya bakasyon, kundi yung bakasyon, gawin nating productive. No? Amen. Amen. Praise God. Sino pong excited sa Word of God? Amen. No? Sa hapong ito, nawala na si Kuya Arwin. Praise God. Amen, no? Nung ako po yung nagsasaliksik, no? Sabi ko, from Monday to Thursday, wala parang yung katawan mo kasi, yung isip mo nasa duty, no? Nasa kasi pressure. So, pressure kasi about kasi gawa ng Ramadan. Sabi ko, Lord, ano pong gusto niyo pong sabihin, no? Sa aming mga lingkod mo, no? At gusto ko pong sa pamamagitan ng church na ito, ng service na ito ay sabihin niyo po kung ano pong gusto niyong sabihin sa buhay ng bawat isa. Amen. And hindi ko po alam na kung bakit dito po dinala ng Lord, no? Sabi po, ang topic po natin about sa Book of Romans, no? Romans chapter 12 verse 1. Wow. Yan, no? Amen, amen. Pinakamata ko po itong why serve the Lord. Amen. Sabi ng cellphone, wow. No?
Why serve the Lord? No? Amen. No? Pakisabi po sa iyong katabi, why serve the Lord? Why serve the Lord? Bakit? Bilang pong mananampalataya, amen, no? Bilang pong isang Kristiyano na tayo po ay naka-encounter sa ating Panginoong Diyos, no? Natatanong po ba natin sa ating sarili, why we serve the Lord? Bakit kailangan pa nating mag-serve kay Lord? Amen? Natatanong niyo po ba yon? Amen. No? Sa Romans chapter 12 verse 1, sige po, sabay-sabay po tayong tumayo po tayo para sa pagkabasa ng ating scriptures, no, sa hapong ito. Kung meron po kayong cellphone, may mga Bible po kayo, cellphone sa Bible application. Basahin po natin, wala yung aking Bible na Tagalog. Tagalog ba, kuya? Tagalog. English po, sige po. English po muna tayo and mag-translate din po tayo sa Tagalog po ba to? Yung Taglish. Kuya, pa-check nga ako doon sa aking bag kung nandyan yung aking mahiwagang ayun. Mahiwagang Bible. Itong Bible na to galing to dito eh. Anong version, kuya? Chapter 1. Hindi, ang version. Sige po, pwede pong New Living Translation. King James po. May King James. Sige po. Yan. King James. May mga ano po kayo, iba't ibang version din po. Yan. Sabi po sa Romans 12 verse 1, sabi po doon, I beseech you, therefore, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa ibang version po, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen. Amen. Praise God. At sa ating Tagalog, ayan. Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi po doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. No, sino pong nagsabi nito? Ito po'y sabi ni Apostol Pablo. No, nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah. Ito ang karapat-dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Amen. Praise God. Sige po, ituloy po natin sa verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap kalooban ng Diyos. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal at makapangyarihang salita ng Diyos. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, o aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na naglinis sa amin, na nagpatawad, at nandyan sa kar ng trono ng Ama, sa makapangyarihang banal na Espiritu Santo na nasa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, na ginawa mo, Lord God, sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, sa opportunity. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa hapong ito na nakapagbasa muli kami, O Diyos, ng iyong salita. Maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon naman, na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na pangusap ka, Lord, sa buhay ng bawat isa. Na, Panginoon, Ama, na magrema ang iyong mga salita sa aming buhay, Lord God.
Turuan niyo po kami sa araw na to, give us the new heart, new mind, new ears, Lord God. At na maituro pang Panginoon namin at mai-share namin ang mga salita mo sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, sa aming mga pamilya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, na maintindihan ang iyong mga salita. Itago niyo po ako sa iyong harap, sa iyong likuran, Lord. At tanging ang kapangyarihan mo, autoridad mo, ang will mo, Lord God, ang maganap sa oras na ito. Maraming salamat po. At ang anumang balakid ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, the spirit of destruction, ng pagkagulo sa amin sa oras na ito, ay winawasak namin. Hallelujah. Hayaan mo, Lord God, kung sino man, Lord God, ang may mga sakit, ay aming matanggap nila ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung sino man ang mga may pangangailangan ng restoration sa buhay ng bawat isa, ay matanggap nila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Are we excited sa Word of God? Amen. Amen. Amen, no? Why serve the Lord, no? Amen, no? Sabi po dito sa scriptures, no? Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your, ano po yun? Spiritual act of worship. No? Sa ibang salin, which is your reasonable service. Ang nagsabi po nito ay sino po? Si Apostol Pablo. No? Ito po ay sulat niya sa taga-Rome, no? Which is ang taga-Rome, sinulat niya ito sa mga mananampalataya. Amen, no? Sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Sino po ang tunay na lingkod ng Diyos? Amen? Tayo po, amen, bilang isang tumanggap, bilang naka-encounter sa ating Panginoon Diyos. Amen? No, bago po tayo mag-start, no, gusto ko pong tanungin po kayo, no, kung tayo po bilang isang tao, kung pagbibigyan po tayo, o pagbibigyan po ulit tayo ng chance, o pagkakataon na magkaroon ng bagong simula, o kaya mabuhay muli tayo, no, ano po yung gagawin natin, no, sa ating buhay? No? Kung tayo binigyan, no, ng pagkakataon, ano po yung pwede nating baguhin? No? Marahil meron po tayong pinagsisisihan. Amen? Sino po may pinagsisisihan? Marahil sasabihin po ng iba, wala po akong pinagsisisihan dahil sa lahat ng ginawa ko, narating ko yung gantong estado, lahat ng pagkakamali ko dahil naging ganto ako, naging matibay ako. Amen? Pero kung tayo po ay pagbibigyan ng pagkakataon, no, yung bagong simula, sino po yung nag-iisip, no, na parang yung pag binabalikan mo yung mga masasama, no, o yung mga regrets mo, na maling desisyon mo sa buhay mo, naiisip mo ba natin na sana kaya kong ibalik yung time, no, na nandun ako at maitama ko yung mga mali. Amen? No? So dumarating po tayo sa point na ganon. Amen? Sino pong hindi dumarating sa point na ganon? Miski ako po, no? Dahil inuudyok yan ng evil, no? Minsan nalulungkot tayo kung saan na lang, no? Nagdesisyon ka muna ng ilang beses bago mo ginawa yung desisyon na yon. Amen? Amen. No? So, yung iba, no, may pinagsisihan po tayo. Amen? Amen. Amen. At kung bibigyan po tayo ng pagkakataon mabuhay ulit, no, may mga bagay na gusto nating maiba. No? Amen, no? Some people, no, kung bibigyan sila ng pagkakataon, they want to change everything in their lives, no? Kung sa akin, kung bibigyan ako ng pagkakataon, babaguhin ko, syempre, no? Binigyan ka na ng bagong simula, o talagang, you will start as anew. Yung iba sasabihin, no, wala akong babaguhin. Amen, no? Yung iba siguro sasabihin, siguro
mananalangin ako, mas magre-reflect ako. Amen. Siguro mas makikinig ako ng mga salita ng Diyos no, bago ko gawin ang isang decision. Amen. Bakit ko po nasabi yung mga bagay na to? No? Because gusto nating magkaroon ng magandang buhay. Amen? Yung ating mga pamilya. No? Bakit po tayo nagkakaroon ng decision sometimes na mali? It's because of our family as well also. Right? No? Iniisip natin yung parang kaligayahan natin, no? Na mapasaya din ng ibang tao, yung mga mahal natin. Meron ding iba, parang wala lang, nagustuhan lang nila, trip lang nila. No? Pero, kung bibigyan po tayo ng another existence, no? We will make a difference. Amen? Amen. No? Hindi ko po kinokondem ang buhay ng bawat isa. But that's a reality. Amen? Yun po ay nangyari. At nangyayari, patuloy po na nangyayari sa ating mga buhay. Amen, no? At kung may mga bagay po tayo na pinagsisisihan, no? Na ginawa natin at nung ginawa nating mga mali, meron din tayong mga bagay, mga desisyon na hindi natin pinagsisisihan. Amen? Amen. May mga bagay tayo na masaya tayo na ginawa natin yon. Amen? Hallelujah. No? So, may mga bagay na yung pinagsisisihan natin, yung buhay ng isang tao, parang pagdating, naranasan nyo na ba yun na after church, kunyari magsisimba tayo, pagsisisihan natin yung mga kasalanan natin, after ng church, and then, here's the weekdays, no? Do you see yourself na parang inuulit mo na naman yung mga pagkakamali, yung pinagsisihan mo nung nag-church ka? Ako po ay namin ko, nung kabataan ko po, nung nag-church ako, no, nagsasabi ako ng sorry kay Lord, para nandun yung Holy Spirit sa gitna ng church, pinagsisisihan mo lahat. And then after church, after Monday, no, after Sunday, parang andun na naman, no, nagagawa mo na naman. And then cycle ng cycle, hindi mo alam yung cycle ng anxiety, depression, yung pagkatakot, nagsa-cycle na lang siya. At yun po yung pananaw na natin bilang isang tao na paulit-ulit na lang. Amen, no? So marahil po sasabihin ng iba, sana kung mas naging mag-iingat ako, no? Mas maayos sana yung finances namin, yung hindi sana mahirap yung pamilya ko. Amen. Hindi sana na ganito. Dahil po may mga bagay tayo na gusto nating baguhin. Amen. Naniniwala po ako sa buhay natin, may mga bagay tayong nagawa na ating pinagsisisihan at may mga bagay rin po tayong nagawa na hindi natin pagsisisihan. Amen? At po yung paniniwala ko pong yun, kapag tayo po ay nagdesisyon na mag-serve sa ating Panginoon Diyos at sumunod na maglingkod, hindi po natin ito pagsisisihan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kapag tayo po ay nagdesisyon sumunod, sino pong sumusunod kay Lord? Amen. Amen. Praise God. Andito po si Kuya Jan. Amen. So, pag tayo po ay nagdesisyon sumunod kay Lord, hindi po natin siya pagsisisihan. Sino po rito ang naglingkod kay Lord na pinagsisisihan niya? Wala po. Amen. Amen. No? Thank you, Lord. Ulitin ko po, ako po ay naniniwala, no, kung bibigyan man tayo ng pagkakataon, no, na magdesisyon, pipiliin ko po na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Amen. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Amen. No? Dahil ang paglilingkod po sa Diyos, ito po ay expression natin sa ating pagkaligtas. No? Amen. Sige po. Discuss po natin yan. Amen. No? So sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 1, no?
Sabi po doon, therefore, no? Sa English, therefore. Kapag sinabi mong, pag may word po na therefore, no? Sa Bible po, bihira lang po yung therefore na nagsisimula, no? Biro nyo po, Romans 12 verse 1 pa. Romans 12 verse 1, therefore, ibig sabihin, therefore sapagkat datapwat. Ibig sabihin po yung therefore, may yung bagong statement na yon, meron pang naunang statement sa verse na yon, no, bago binitawan po ni Paul, no, yung verse na yon, meron pang naunang statement. Amen, na binigkas siya, no? No, pag sinabing therefore, hindi yan talaga yung simula ng sentence o ng pangungusap, no? May mga statement po kasi na nauna sa kanya, no? So, yung context po, dalhin po natin yung context sa pagdating po dito sa Romans, no? So, yung Book of Romans, para po maintindihan natin, yung Book of Romans po, no, napakarami po siyang theological truths. Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, sino po nagbabasa ng Bible? No? Kung pag-aaralan niyo po yung Book of Romans, no? Basahin niyo po yung Book of Romans, napaka sarap basahin. Book of Romans chapter 1, no, to 11, no? No, napakarami pong theological truths, no, na magpapabago po sa ating buhay, no? Andiyan po yung change of perspective about the grace of God, no? Change of perspective about mercy of God, no? And kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kasi minsan pag nagbabasa tayo ng Bible, puro ano, pahapyaw-hapyaw, no? Puro isang verse lang. Yung pangako ng Diyos, no? For example, Jeremiah 29:11, yung favorite natin. For I know the plans I have for you, no? Plans of prosper. Pero bakit sinabi yun? Amen. So kailangan po nating basahin ang buong konsepto, no? For example, the Romans, no? So yung Romans 12 verse 1, no, nagsimula ay therefore. No, question po. Kung nagsimula po ang Romans 12 verse 1 sa therefore, ano po yung mga statement, no? Interesting po, no? Sabi niya, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Therefore, ibig sabihin, may nauna na statement. Amen, no? So, ano po yung mga pangungusap na yun, no? Na naging dahilan para po sabihin ni Pablo na therefore, no? Nakikiusap siya. Nakikiusap po siya sa mananampalataya na i-present natin ang buhay natin as a living sacrifice, no? Kung babasahin natin ang Romans 1 to 11, gusto niyo po ba basahin natin? Napakahaba po nun. No, bago po yung chapter 12, no? Meron pong sinabi si Paul sa Romans chapter 1 to 11, no? Ano po ang sinabi ni Paul para sabihin niya to, no? Na therefore, I urge you, no? Pinapakiusap ko sa inyo, in the view of God's mercy, no, na ialay ninyo ang inyong buhay bilang, no, ano po, living sacrifice. Ano po 'yon? Sa Romans chapter 1 verse 12, makikita po natin na ipinakita po ni Apostol Pablo ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ano po 'yon? Ano po yung ginawa ng ating Panginoon, no? Sinabi sa atin ni Paul na, sabi po ni Paul doon na he is not ashamed of the gospel, for the gospel is the power unto our salvation. Amen, no? Hindi siya nahihiya sa naipakalat ang gospel, dahil yung gospel nagbibigay ng kapangyarihan sa ating pananampalataya. Amen. So kung may babasa nyo po sa Romans 5, no? Basahin po natin sa Romans 5 verse 1. This verse, no, God demonstrate that His own love toward us, while we are sinners, no, Christ died for us. Basahin po natin, pakibasa po, Ate MJ, no?
Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. We are justified by faith. Amen. Tayo po ay justified by faith. Sino pong may faith? Amen. Amen. Praise God. No? Sa Tagalog po, basahin po natin. Napakaganda po nitong verse. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan po nino ng ating Panginoong Jesus. Amen, no? So, ang Diyos po ay namatay para sa atin. Amen. And then, paulit-ulit pong sinabi na Apostol Pablo, no, na mahal ka ng Panginoon, no, kahit ano pang nagawa natin, nakasalanan natin, kahit ano pa yung pinagmulan natin, no, mahal po tayo ng Diyos. Amen. Dahil po, minsan, sinasabi natin na parang hindi tayo mahal ng Diyos. Parang nakalimutan na ako ng Diyos. Anong nangyayari sa akin? Parang anong nangyayari sa buong pamilya ko? Parang pinabayaan na ako ng Diyos. No? Pero sabi po noon, ang sabi po doon, no, mahal po tayo ng Panginoon. No? And to the point na ibinigay niya po yung kanyang bugtong na anak, no, para sa atin. Sabi po doon, that you have been justified by faith. Amen, no? Tayo po ay napawalang sala ng Panginoon. Amen. Sa kabila po ng ating karumihan, no? Sa kabila po ng bagay na nagawa natin, mahal po tayo ng Panginoon, no? Dahil mahal niya po tayo, dahil mahal tayo ng Diyos, pinatawad po tayo ng Diyos, no? Sabi po sa John 3:16, ano pong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, ano pong sabi doon? That whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Praise God. No? Mahal po tayo ng Diyos, no? At napakabait po ng Diyos sa atin na ibinigay niya po yung kanyang buhay, no, para sa ating lahat, no. Sinabi po ni Apostol Pablo sa Romans 3, no, walang matuwid kahit isa, walang nakaabot sa kaluhatian ng Diyos. No, walang sino man sa atin ang nakaabot sa pamantayan at kaluhatian ng Diyos, no. Pero salamat po dahil sa grace ng ating Panginoon, we have been justified. Amen. Parang hindi po kayo natutuwa. No? No? Palakpakan po natin si Lord. We have been justified by faith. Pinawalang sala. Pinawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya. No? Pinawalang sala tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen. No? And bakit ko po nasabi itong mga nung nagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos? Kasi po, kung nabasa nyo ang Bible, kung nabasa nyo po ang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ayun po ang tinatawag na, ano po yun, Pastora? Torah. Amen. That's the Torah ng mga Hudyo. Amen. No? So, yun po ay puro kautusan ng ating Panginoong Jesus. Kapag tayo po ay nagkakasala, no, ang pine-present po natin, for example, tayo po ay nagkasala, kung tayo man ay nabubuhay pa nung unang panahon, tayo po ay pipili ng isang ating hayop na alaga. It's either lamb or baka na pinaka malinis. At yun po ay ihahandog natin, no? For example, ito yung temple ni Lord, no? Pupunta ka sa harapan, ihahandog mo siya bilang isang handog. Kumbaga, instead na ikaw yung papatayin, yung hayop, yun yung papatayin bilang siya ang magiging alay, no?
magiging handog para sa iyong kasalanan. Amen. And this is the shadow of our Lord Jesus Christ, no? As the Lamb. No? So, as the Old Testament, doon pala may papakita natin, na papakita ng Bible yung way, no, ng sa sacrifice, no? Amen. Dahil sa grace ng Lord, no, dahil sa mercy ng ating Panginoon Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen, no? Amen. Amen. Praise God. Therefore, ayun. Therefore, sabi pala ni Pablo, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Dahil walang matuwid ni isa sa harapan ng Diyos. Hallelujah. No? Kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. No? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay, sabi po ni Pablo, ito po yung sabi ni Pablo, no? Na sabi niya, therefore, no? Mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos, you have been justified by your faith through our Lord Jesus Christ. Therefore, sabi po ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. No? Therefore, I urge you, brothers, basahin po natin ng sabay-sabay sa English. Sabi po doon, therefore, I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen, no? Alang-alang sa kahabagan ng Diyos, no? Dahil sa grace ni Lord, no? Nakita niyo po, pagbasdan niyo, no? Sabi po doon, ngayon, i-offer mo yung sarili mo as a living sacrifice, holy and pleasing and acceptable before God. No? Ano pong sabi ni Paul? This is your spiritual act of worship. No? Ngayon po, lalalim po tayo. No? Sabi po ni Paul, pakiusap. No? Nakikiusap si Pablo. No? Amen. No? Pakisabi po sa katabi, pakiusap. Pakiusap. No? Sabi niya, pakiusap. No? Mahal ka ng Diyos, no? Ialay mo ang iyong sarili para sa Panginoon. No? Kasi yan ang paglilingkod. No? That is our spiritual act of worship. Amen. Ano pong ibig sabihin? So, ano pong ibig sabihin ni Paul? No? Bakit niya po, kung nung nag-aaral po ako, nung eto pong verse na to, no, bakit kaya nasabi ni Apostol Pablo, no, na ano pong ibig sabihin ni Pablo, no, na gusto niyang ipaunawa sa atin at ipaalala, no, ng Panginoon sa atin dito, no? Bilang kasing isang tao, niligtas tayo ng Panginoon. Amen? Sino pong iniligtas ng Panginoon? Hallelujah. Naranasan niyo na po ba? Kung tayo po ay magre-reflect sa buhay po natin, Amen. ako po, me as a sumusunod sa Lord, naka-encounter kay Lord. Nung naranasan ko po ang Panginoon sa aking buhay, ako po ay ako po ay nasa 15 years old. Alam niyo po, I am a broken family. Naranasan ko po yung mother ko, nakikita ko po, ginugulpi niya, yung father ko, ginugulpi po yung mother ko. And then, parang nagkaroon ako ng rebellion spirit. And then, alam niyo po, and then yung aking best friend, yung aking best friend po nung high school, in-invite niyo po ako sa isang church. Alam niyo po, pagpasok ko pa lamang po dun sa church, talaga pong alam niyo po yung presence ni Lord, na naranasan ko. Amen, no? And then,
nagkaroon ng altar call that time, parang pinatungan ako ng pastor, nagkaroon ako ng encounter sa Panginoon. Amen. No, nakilala ko ang Panginoon, and then sabi ng Panginoon, meron siyang malaking plano, no, sa buhay ng bawat isa. No? Iniisip ko nung time na yon, mag-rebellion, bakit ganito yung nangyayari sa buhay namin, mahirap kami. And then nung tinanggap ko po ang Panginoong Yesus, alam niyo po, napakalaki po ng pagbabago talaga. Amen. Sa aking buhay, nung nagkaroon po ng dramatically change na yung dahan-dahan kanyang tinatransform. Amen. Na dati, gusto mo puro barkada, sa akin, gusto mo gala, gusto bisyo. Ngayon, nung nakilala ko ang Panginoon, yung pagsaserve kay Lord, yung pagtawag kay Lord, yung pagtawag ni Lord sa atin, no? Bihira lamang po ang tinatawag ni Lord. Amen, no? Thank you, Lord. Sa atin po, na narito, na nakikinig, naniniwala po ba kayo na tinawag kayo ni Lord Amen. na mag-serve? Amen. Hallelujah. Bakit po? Dahil hindi lamang po nagtatapos ang pagtawag ng Diyos sa atin. Amen. Kung nakakilala po tayo kay Lord, yes, that's good, no? That's great and awesome, no? But hindi po nagtatapos doon. Amen. Sabi po ni Pablo, niligtas ka ng Lord, no? Yung grace, yung gracious ni Lord, binigay niya sa iyo. Therefore, ipinakikiusap ko sa inyo, i-offer nyo ang inyong sarili, no? Dahil yon ang reasonable service. Amen. Amen. Sino po dito sa moment na to na sinasabi niya po sa sarili niya, ino-offer niya yung kanyang buhay sa Panginoon? Amen. Amen. Thank you, Lord. Bakit po? Bakit? Ang tanong ko po, bakit dumating po tayo sa point ng ganung desisyon ng buhay mo? Why? There's a question, why? Amen? Dahil naranasan mo ang Panginoon na pumilos sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Praise God, no? Kasi po, ang pagmamahal po ni Lord, sinusuklian po natin yan ng paglilingkod sa Kanya. Amen? Yung paglilingkod na hindi putyo-putyo. Amen. Amen? Sabi po doon ng ating Panginoon, sabi po ni Pablo, therefore, mas maganda po sa King James, I beseech you, therefore, by the mercies of God, that you present your bodies. Bodies, amen? Ano po yung bodies? Yung ating katawan, as a living sacrifice. Amen? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabihin nyo pa, ulit-ulit ka na, Kuya Yuli. Bakit po? Dahil yun po, gusto nating maintindihan. Amen? Na we must present our body as a living sacrifice. Amen? Hallelujah. Holy and acceptable unto God. No? Sa Romans chapter 1 verse 12, no, pag uwi nyo po sa bahay, basahin nyo po yung Romans 1 to 11. Romans chapter 1 to 11. Buong book ng Romans, no? Total tayo po may mga holiday. Basahin po natin yan. Napakasarap po. Amen, no? And then, ito pong Romans 1 to 12. Sunulat po ito ni Apostol Pablo, yung buong pagmamahal po ng Diyos. And then, kung makikita po natin sa Romans 12, ito po yung transition chapter. Na kung saan makikita po natin, no? Yung transition na sinabi ni Paul. Sige, minahal ka ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Therefore, you must, pinapakiusap ko sa inyo, you must, ano sabi po doon? Offer your bodies as a living sacrifice. Amen, no?
ang salitang offer po in Greek, ang ibig sabihin po nun ay present. No? Ang present, kung atin pong i-research ang Hebrew word ng present, yung ipakita, no? Ipakita natin, sabihin natin, ipakita. No? Ipakita, no? Yung kasalanan nung unang panahon, yun nga, kanina sinabi ko po, no? Pine-present po nila ang kanyang sarili sa tabernacle. Amen, no? Para mag-alay po ng hayop, no? Para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Tingnan nyo po, yung sitwasyon that time, no? Instead na po sila ay yung po, no, mag-aalay sila ng hayop, no? Hindi lang basta hayop, kundi pinaka magandang hayop, pinaka malinis na walang bahid, no? Para sa kapatawaran ng kasalanan, no? Yun po yung nasa Old Testament, no? Na every time po nagkakasala ang isang tao, kailangan niyang pumunta sa temple na mag-alay ng mainam na hayop, no? As a substitute po, no? Hindi yung tayo yung parurusahan, no? Hallelujah. Kundi yung hayop yung parurusahan, no? Para sa ating mga kasalanan, no? Yung hayop, ano pong ano nun? It represents the Lamb of God, no? Which is, it represents Jesus, no? Who took away the sins of the world. Amen. Nasasabayan niyo po ako. So that time pala, before na hindi pa namamatay ang ating Panginoon, hindi pa napapako, no? The Old Testament, it shows the shadow. Amen, no? Na magaganap na kung ano ang gagawin ng Diyos. Amen, no? So yung Lamb of, kaya ang ating Panginoong Jesus ay tinawag na Lamb of God. Amen, no? Dahil siya po, imbis na tayo ang mamamatay at matitinis ang ating dugo, ang ating Panginoong Jesus po ang nagsimbil Lamb of God. Amen. Siya po ang nag-sacrifice. Amen. At siya po ay Diyos. Amen. Bakit po? Dahil siya lang ang karapat-dapat na mamatay para sa atin. So makikita po natin sa Old Testament, ang mga sacrifices po ay, tingnan nyo po kung nakakasabay po kayo. Sa Old Testament, na-realize ko po ito nung pinagbibulay-bulayan ko po itong Romans 12 verse 1. Nung Old Testament, yung sacrifices po doon ay pagpatay. Amen? Pero po, yung transition po ni Apostol Pablo, ano pong sabi niya? Offer your body as a living sacrifice. Ibig sabihin po, buhay. No? Buhay. Buhay na buhay na pagkatao, no? Amen? Yung sacrifices natin ngayon, yun yung buhay po natin. Amen? Hindi na po natin kailangan mamatay or pumatay ng hayop. Bakit po? Kasi tapos na ni Lord. Amen. Nung tinapos na ni Lord Jesus Christ noong 2,000 years ago. Amen? No? Last week, sinelebrate po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, no? The resurrection. Amen? No? Praise God. And ang sacrifices po, no, in the Old Testament, yun po ay patay. Ngayon, pag nag-aalay po tayo ay, ano po sabi ni Paul? Living sacrifice. Offer your body as a living sacrifice. Holy. No? Holy and acceptable unto God, no? Hindi naman siguro sasabihin tayo ang papatayin, no? Hindi naman hindi na tayo ang kailangan magdanak ng dugo, no? Kasi nga tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo, no? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Naintindihan niyo po? Amen. No? Praise God, no? Ang ating Panginoong Jesus pala. Amen. Ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Sino pong nakakaintindi, pumulakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Amen. So, sa Old Testament po ay
patay na sacrifice. Pero dito po sa New Testament, sa Romans, ang ipinapakuusap po ni Pablo ay living sacrifice. Sino po yung living sacrifice? Sino po? Tayo. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw. Ako ang living sacrifice. Amen, no? Sabi po doon, no? Ano po ibig sabihin ni Pablo? No? It's not about the lamb. It's not about the blood anymore. It's not about sacrificing sa mga hayop, no? Sacrificing ng mga hayop. No? It's about ano pong sinasabi ni Paul? It's about our lifestyle. Amen. Yung ating living testimony. Amen, no? Yung ating buhay na patotoo. Pakisabi po sa katabi, buhay na patotoo. Buhay na patotoo. Amen. Are we living a holy life? Are we living? No? Are we serving the Lord Jesus Christ? No? Yung pamumuhay po natin sa harap ng Diyos. Tanong po, reflect po tayo sa sarili po natin. Ano ang pamumuhay po natin sa harap ng Diyos? Sa oras na po ito, ano po ang pamumuhay natin sa harap ng Diyos? Hallelujah. Thank you, Lord. Amen? Sabi po ni Pablo, no? Sabi ni Pablo, no, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, kaya nga ipinapakiusap ko bilang pagtanaw ng utang na loob, no? Sabi niya, no, bilang pagtanaw ng utang na loob man lang sa biyaya at habag ng ating Panginoong Hesus, no? I-present mo naman ang iyong sarili, Amen. ang iyong buhay, ang iyong lifestyle, no? Yung decision natin, Amen. no? Yung pag-worship natin. Ibig sabihin po nun, yung buhay po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Amen, no? Ito pala, yung ating service. Sabihin po natin, service. No? Reasonable service. Karapat dapat, no, na pagsamba sa ating Panginoong Hesus. No? Hallelujah. Ibig sabihin po, yung buhay ko, yung buhay mo, yung desisyon natin, yung pamamaraan po natin sa ating buhay, yung choices po. Yung choices natin sa buhay. No? Ito po yung ating act of worship. No? Sabihin natin, no, tayo, pag Thursday, ay, Friday na naman. Magsisimba kaya ako. Amen. Ay, Friday na naman. Gigising na naman ako ng maaga. Instead na magpapahinga na lang ako. No? Sabi po ni Paul, sabi po doon sa dulo, spiritual act of worship. No? Sa ibang translation po, doon sa ibang translation, reasonable service. No, kung pinagbubulay-bulayan po natin itong sinabi po ni Pablo. So, ibig sabihin po, hindi tayo pumupunta sa church, no, para mag-alay. Amen. Ng kung ano, ng hayop, ng lamb, ng kalapate, amen, no, ng kung anong hayop. Pero po, every time na lumalapit po tayo sa Diyos, ano pong pinipresent natin? Ang ating sarili. Amen. No, nire-recognize po natin na mahal po natin ang Diyos. Amen. No? Yung decision po natin, yung lifestyle po natin, yung testimony na nagsisilbing worship sa ating Panginoon. Amen? And then, in the next verse, ano pong sabi po doon? Basahin po natin in Romans chapter 12, verse 2. Sabi po doon ni Paul, no? Therefore, I urge you, no? Offer your bodies as a living sacrifices, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Pero po, nung sa second verse, basahin po natin sa English po. Pakibasa po. Sige po, MJ. Romans chapter 12 verse 2. Yes. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, Amen. that ye may prove what is the good
and acceptable and perfect will of God. Amen. Praise God. Sabi po doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen, no? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Amen, no? Kung ang pananaw po natin, no, na kung ang pananaw po natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, walang kabuluhan, kung ang pananaw natin ay walang mararating ang buhay natin, kung ang pananaw po natin ay paulit-ulit na lang yung cycle, no, na nangyayari sa atin. Ang sabi po doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano po bang sinasabi sa takbo ng mundong ito? Ano po yung sinasabing takbo ng mundong ito? Ito po yung pagmamahal sa pera, pagmamahal sa fame, pagmamahal sa lust. Amen. Amen? No? Pagmamahal sa mundong to. Ano po bang ino-offer ng mundong to? No? Ano po? Ano-ano? No? Lust? Fame? Ano pa? No, yung mga karangyaan, yung mapapaligaya ang ating laman. Ito po yung sinasabi na huwag kayong makiayon sa mundong ito. Amen, no? At mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Amen, no? Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, makikita po natin, so yung lifestyle. Amen. Kung sinasabi po natin na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ngunit tayo po ay masungit, no? Ngunit tayo ay nagmumura pa rin, no? Sinasabi natin na tayo ay pinago ng Diyos, ngunit yung ating mga noo ay laging nakanood, no? Ngunit kapag tayo po ay laging mainitin ang ulo, is that tayo po ba ay masasabihan na tayo po ay isang ganap na lingkod ng Diyos? Amen? No? No? So, kaya po tayo, mga kapatid, when we serve the Lord, we decide to serve God wholeheartedly. Amen? No? Amen. Yun po ang ating sa ating pananampalataya po bilang po nakaranas yung mga pagpapala po na naranasan po natin sa ating Panginoon. Yun po yung ating ibalik sa Panginoon, no? Yung pagsaserve, no? Na walang alinlangan. Amen, no? Hindi bali ng mapagod, no? Buyat. Basta sasabihin mo, basta maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Hindi na baling kung ano ang sabihin ng tao sa akin, no? Kasi po kapag tayo po ay nagsisimula na maglingkod sa ating Panginoon, marami pong mga pangungutya ang matatanggap po natin. Amen. Nandyan na naman nung nasa Globe po kami, nung ako po ay nagtatrabaho sa Globe, ang sinasabi po sa akin kapag ako'y alis, saan ka pupunta? Bible study ka na naman, no? Sabi ko po, praise God. Kami po ng aking best friend, yung aking pong best friend na napasok din sa Globe. No? Yes, thank you Lord. No? Kami po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. No? Wala silang magawa. Pero po, yung pagbamak, yan po ay nakikita po yan ng Diyos. Amen, no? Minsan po, ang yung mga pipigil pa sa iyo na mag-serve kay Lord, minsan pa yung mga mahal mo sa buhay. Amen. No? Nasasabihin, ano ba yan? Wala ka nang ginawa kundi magbasa ng Word of God, no? Lagi ka na lang nasa church. Amen. Dahil po, alam niyo po, dahil po sa ating pagsuserve kay Lord, unti-unti po na naboborn again po, nakakilala po sa Panginoon ang aking mga pamilya. Amen. No? Ang aking kapatid, ang aking mga tito, ang aking mga pinsan. Amen. No? Pinapanalangin ko pa po ang aking tatay
Amen. No, hindi po yan mawawala na balakid na mayroong mga mahal natin sa buhay na patuloy nating ipinagpe-pray. Amen, no? Na pinagpe-pray po natin na before the coming of the Lord Jesus Christ. Lord, Panginoon, gusto ko pong masama ang aking buong pamilya bago po magkaroon ng rapture. Amen. Bago po ang iyong pagdating, no? Lagi niyo po ba sinasama sa inyong panalangin, Lord? Pinapanalangin ko po, Ama, na bago po ang iyong pagdating, iligtas niyo po ang aking buong pamilya, ang aking buong angkan. Amen? Amen? Praise God po. So, ang tanong, no? Bawal judgment. Ang tanong, no? Ang tanong po, ready po ba tayong mag-serve kay Lord? Amen? Amen. Sabi po doon sa Joshua, alam niyo po yung pagkatawag kay Joshua. Alam niyo po, kilala niyo po ba si Joshua? Si Joshua po ay sumunod na leader after po ni Moses. Si Moses, no, hindi siya nakarating doon sa promised land. Si Joshua po, no, led by Joshua. Men, no? And sabi po ni Joshua, sabi niya po doon sa Israel, pumili kayo ng Diyos na inyong paglilingkuran. Dahil that time din po, talagang laganap na rin. Ano po ang Diyos nila? Ang Diyos nila ay pera. Ang Diyos nila ay lahat ng kung anumang mga bagay dito sa mundo. No? Pera, trabaho, no? Minamahal nila kung ano man ang gusto nilang gawin. Yun ang Diyos-Diyosan nila. No? Ang Diyos-Diyosan that time, hindi lamang yung rebulto. Amen. Ang Diyos ay yung kung ano, yung ginagawa mong alipin sa sarili mo. Amen? Isa ka bang alipin ng pera? Alipin ng trabaho? Alipin ng sex? Alipin ng ano ba? Fame? Amen? Alipin ng ari-arian? No? Yun po. Ang fame that time. Pero ano pong sabi ni Joshua? But for me and my house, we will serve the Lord. Amen? No? Sabihin po natin, but for me and my house, But for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Napakaganda po. No? Yung kanta, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Naalala ko po yung ating pastor. Yan po yung bilid ng ating pastor. As for me and my house, we will serve the Lord. Lagi po yung binabagit na ating pastor. Amen. Praise God. So tayo po ba ay ready na mag-serve kay Lord? Amen, no? So ano pong realization po natin dito, no? Sabi po dito, no, kung ito pala ang buhay, no? Ang buhay pala natin ay ating reasonable service, no? Ang ating buhay ay ang ating reasonable service, no? Ito po yung ating worship sa Lord, no? Magdidesisyon ako na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Gaya po ito nung last time po na finish na ating naturo na yung ano po ano yun? Yung jar, alabaster jar. Amen. The alabaster jar, again, sa hindi po nakarinig nun, the alabaster jar, it brings by Mary
si Mary po ay kapatid po siya ni Lazarus, no? Si Lazarus po ay mahal na mahal ni Mary. Amen. At si Lazarus po ay muling binuhay ng Panginoon. Dahil po narinig niya ang pag-iyak ni Mary. Amen. And then po, dahil ang Diyos po, no, dahil itong si Mary ay siya po ay laging umiiyak sa ating Panginoong Jesus. Amen. No? Narinig niyang pating Panginoon na yung kanyang hinaing, narinig po ng ating Panginoon yung kanyang dasal. Amen. Yung kanyang inaasam-asam na kapatid na muling mabuhay. Si Lord po ang nagtugon doon. At dahil po sa pagtugon ng Diyos, si Mary po ay binigay niya yung act of worship. Yung binigay niya po ay isang pinakamamahaling pabango. No, the alabaster jar. Yung alabaster jar na po yun ay nagkakahalaga ng 1 taong salary ng buhay ng isang tao. Napaka halaga po, no? Binuhos niya po yun sa ating Panginoong Yesus at ipinahid niya mismo ang kanyang ulo. No, ang kanyang buhok, ang kanyang ulo, ang kanyang buhok, no, sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Dahil po yun ang kanyang act of worship. He served the Lord. Amen, no? Dahil tayo po, no, as naka-encounter ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, are you willing to serve the Lord? Amen, no? Now, we understand na hindi tayo pumupunta sa temple para mag-alay ng hayop, kundi ang buhay natin, yung gifts natin, yung inaalay natin sa ating Panginoon. No? Ngunit ang tanong po, kailangan po ba na talaga nating maglingkod sa ating Panginoon? Sabihin po natin, naisip ko rin po yan eh. Kailangan ba, Lord, kailangan ba maglingkod sa'yo? Nandyan na ang mga anghel. Andyan na po ang mga anghel, Lord. Kaya na po nila yan. Amen? The angels can sing better than us. Amen? Mas maganda pa yung tinig ng mga anghel sa atin, no? Amen. Mas mabilis silang kumilos kaysa sa atin. May mga pakpak sila. No, sila po ay nakakalipad. Sila po ay hindi sila, although yung kumbaga meron silang pagka-limitless, hindi sa atin, no? Sila po ay hindi madaling mapagod. Amen, no? Sila po ay yung emotions nila, no? Kontrolado nila. Bakit hindi na lang sila, Lord? Amen, no? Tanong nyo rin po ba yan? Bakit kailangan pa akong mag-serve kay Lord? No? Bakit pa kaya? Amen, bakit po ba? Bakit pa kaya pwede namang nasa bahay lang ako? Oo, okay na. Thank you, Lord. I am blessed. I am saved. No? I am justified by my faith. But, ang tanong, talaga bang kailangan ko mag-serve? Ano pong sagot? No? Sabihin mo, Lord, kailangan ba talagang i-priority ang paglilingkod? No? Marami pa po akong ginagawa. Busy pa po ako sa aking trabaho. Busy ako sa pag-aalaga ng aking anak. Busy ako sa pag-aalaga ng aking mga apo. Busy ako sa pagpapalago ng aking mga negosyo. No? Busy ako sa career ko. No? Busy ako sa boyfriend ko. No? Girlfriend ko. No? Busy ako kung yung iba wala pang jowa. No? Busy ako sa paghanap ng boyfriend, girlfriend, no? Kailangan pa bang mag-serve? No? Hindi ba kaya ng langit yan? Kaya na ng langit yan, no? No, bakit ako pa? Bakit kailangan ako maglingkod? No, natatanong niyo po ba yon sa inyong sarili? You know why po, mga kapatid? Bakit po? Dahil po, we don't serve the Lord dahil kailangan niya ng paglilingkod. Amen. Amen. Ulitin ko po. We don't serve the Lord dahil kailangan niya ng paglilingkod natin. Amen, no? Hindi po tayo naglilingkod
sa Diyos, no? Na libangan lang, no? Hindi po tayo naglilingkod or hindi po tayo magiging isang member ng choir dahil kailangan ng choir ng Panginoon, ng another person, no? Amen? Kung kahit mawala tayo as a choir member, kumpleto pa rin po. No, hindi kailangan ng Diyos ang ating paglilingkod. Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. No? Even po, tayo po ay kakaunti. Amen, no? Even po, walang pianista. Sabihin po natin na kahit mawala ka bilang isang pianista, magiging successful pa rin ang gawain ng Panginoon. Amen. Hindi niya po kailangan ng ating mga paglilingkod eh. No? But, no, we are not serving the Lord as if God needed it. No? Pakisabi po sa katabi, we are not serving the Lord We are not serving the Lord as if God needed it. God needed it. No, we are serving the Lord because we need it. Tayo po ang may kailangan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. We are serving the Lord because we need it. No, kailangan po natin. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Kasi po, mahal po natin ang Diyos. Amen, no? Bakit ko po nasabi? Kasi po, bilang pong pagmamahal po sa ating Panginoon Diyos, hindi pwedeng magre-response. Hindi ka pwedeng hindi magre-response. Amen, sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, no? Gaya po dun sa, again, uulitin ko po, sample no, kay Mary, no? Hindi siya pwedeng hindi magre-response. Bakit? Dahil po sa gratitude niya, dahil sa pagmamahal niya. Amen. Na dininig ng Panginoon yung kanyang panalangin. Hallelujah. Yung response po ni Mary ay he served the Lord. Amen. Dahil sa atin po, dahil mabait po ang Diyos sa atin, minahal po tayo ng Diyos. Amen. Pinatawad po tayo ng Diyos. Na-encounter mo ang Diyos. Hindi ko po alam sa buhay ng bawat isa kung paano po natin na-encounter ang Diyos. It's either ni-restore niya kung ano man ang brokenness sa'yo. It's either pinagaling ka niya sa iyong kasakit at karamdaman. No? Yan po yung mga ka-encounter. It's either troubled ka. Amen. At nasumpungan mo yung kasagutan sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung encounter natin sa ating Panginoon. No? Pinakita ng Diyos yung kanyang kabutihan sa atin. Amen? Hindi pwedeng hindi tayo magre-response. Amen? Amen po, no? No? At ako po naniniwala mga kapatid na kapag talagang totoo, amen, at authentic, yung naranasan natin na pag-ibig ng Diyos na kumilos sa buhay po natin, hindi po natin mapipigilan i-express yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. That's why we worship. That's why hindi po natin mapipigilan itaas ang ating mga kamay. Amen? Hindi po natin mapipigilan na sumayaw, lumundag. Hindi po natin mapipigilan umiyak, no, sa presensya ng Panginoon. Bakit? Dahil po meron siyang ginawang malaking bagay. Meron siyang ginawang mabuting bagay sa iyong buhay. Amen? Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. No? No? And alam niyo po, yung pagsaserve kay Lord, hindi mo namamalayan, hindi mo na-realize na hindi mo na inaatubili yung sasabihin ng ibang tao. Amen. Ang tanging priority mo lamang ay mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Amen. No? Hindi mo na intala yung pagod, hindi mo na intala yung hirap, yung layo ng church, no? Yung puyat, amen. Yung hirap, hindi mo alintala. Bakit? Dahil nagsiserve ka kay Lord. Amen, no? Si Kuya Erwin, tingnan niyo po, napakalayo. Amen. Praise God, no? Ilang kilometers yun, Kuya Erwin? 150. Wow.
Almost 2 hours to 3 hours of travel Amen. kapag wala pang traffic, no? Pero po, naandito. That is, Hallelujah. Glory to God. amen, no? Serving the Lord. Amen, no? No, sila Kuya Jan, praise God. Amen, no? Kahit na minsan may mga trabaho, pinipilit pa rin nila talagang mag-support sa gawain. Amen. Hallelujah. And sa mga nasa online po, minsan po may mga distractions, minsan mga walang tulog, pero patuloy pa rin po nakikinig. Alam nyo po, minsan din po kapag yung may mga, alam nyo po yung mga hindi masyadong maayos yung ating mga audio, pero pinipilit pa rin po nilang maka-catch up. Amen. Sa Word of God, sa praise and worship. Amen. Although it's physically, hindi sila present, but andun po yung pakikiisa. Amen. Sa gawain. Amen. Andun po yung gusto nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Bakit ko po ito sinasabi? Dahil po marami po mga Kristiyano ngayon ay nagbabackslide po sila dahil po saan? Dahil po sa naranasan din po nilang discouragement. Minsan po tumitingin po tayo sa ating, bilang tayo po ay mga Kristiyano, minsan po ay mapapatingin tayo sa ating mga katabi, ating mga neighbor. Amen? No? Kung talagang hindi mo titignan ng Panginoon Diyos sa paglilingkod mo, talagang matitisod ka. Amen? Sasabihin mo, ano ba yan? Mga nandiyan, lagi na lang tithes and offering ang tithes and offering ang laging topic. Amen, no? Lagi na lang bigay ng bigay, lagi na lang pledge ng pledge. Kung yun ang titignan mo, amen, talagang matitisod ka. Yung iba po, discouragement dahil hindi nila nakayanan yung pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon. Instead na po sila, habang sila ay may pagsubok, sila po ay mas lumapit sa Panginoon, sila po ay lumayo, no, sa Panginoon. At mas napahamak pa ang kanilang buhay. Amen? Pero po, pinakita po ng Diyos yung kanyang kabutihan. Amen? At praise God, no? At sa atin bilang pong isang Kristiyano, dapat po, no, hindi natin mapansin yung kung ano man ang sinasabi, binibitaw ng ating mga nasa paligid. Amen? No? It's either person, situation, amen, ano pa ba? Yan ang kalaban natin, no? Na pinapahintulutan ni Lord, no, yung mga sitwasyon sa buhay natin. Makakaranas tayo ng pagsubok. Amen? No? Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa finances, pagsubok sa sakit, karamdaman. Amen? Pagsubok sa mga wrong choices na ating napili. Bagamat, yes, we are serving the Lord. Meron tayong mga bagay na napapagdesisyon ng mali. Ngunit, yun po ay sinabi po ng Panginoon, huwag po tayong tumingin doon dahil mahal po tayo ng Diyos. No? Kaya na po tayong patawarin. Amen. Million times. No? God is a God of chances. Not only second chances, but many chances. Amen. Amen. No? Sabi nga po tanong ng lagi ng ating pastor, ano ang pinakamalaking kasalanan nagawa ni Judas? Amen. Ano po ang pinakamalaking nagawang kasalanan ni Judas? Ano po? Yes. Although, betrayal po ang nagawang kasalanan ni Judas, pero po ang malaking kasalanan ni Judas ay hindi siya nagtiwala sa ating Panginoong Hesus na kaya siyang patawarin ng ating Panginoon na kung ano man, na gaano man kalaki yung kanyang pagkakasalang nagawa,
ay kaya po siyang patawarin Amen. ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Amen, no? Praise God. Amen. No? Kaya kung tayo po ay kung gaano man kalaki yung ating nagawang kasalanan, no, sa harap ng Panginoong Jesus, sa harap ng Diyos, kaya po tayo patawarin ng ating Panginoong Jesus. Amen, no? Gaya po ng ginawa niyang pagpapatawad kay Peter, no? Dalawa po yun dalawa pong apostol, no? Isa po si Peter at isa po si Judas. Si Peter po, yes, 3 times niya nga pong pinagkanuno ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, hindi ko kilala ang taong yan, no? And then the other minute, sinabi sa kanya, di ba ikaw yung kasama ng Hesukristo? Hindi ko kilala ang taong yan. And the third time, no, tumilaok po. No? Ano po yung tumilaok? Yung aso. Tumilaok po yung manok. No? And then, pero po, napatawad pa rin po siya ng ating Panginoon. Amen? Si Peter po ay ginamit, no, na maghayag ng kanyang mga salita. Amen? No? Praise God. May ano pa tayo, may oras pa, no? So, bakit po yung iba, no? Sabi po doon, naniniwala po tayo na kapag talagang totoo at authentic na naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos na kumilos sa buhay natin, hindi po natin mapipigilan, no? I-express, no? Ipakita yung pag-ibig natin sa Panginoon, no? Bakit po? No? Kasi po iba po yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? No? Sabi po sa Revelation 4 verse 11. Sa Revelation 4 verse 11. Sabi po doon, worthy are you. Amen. Revelation 4 verse 11. Sabi po doon, worthy are you, our Lord and God. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. Hallelujah. Amen, no? For you created all things. No? Dahil ang Diyos po ang may gawa ng lahat ng bagay. And by your will, they existed and we were created. No? Tayo po ay nilikha lamang ng Diyos. Kaya po tayo po talaga ay kailangan mag-serve kay Lord. Amen, no? No, sino pong naglikha sa atin? Ang ating Panginoon Diyos, no? So tayo na nilikha, no? Hindi ba dapat, karapat-dapat na lahat po tayo, amen, yung pag-response natin sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng worship, sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras, no? Pagbibigay ng ating body, ng ating effort, ng ating buong buhay sa Panginoon, no? At paglingkuran ang ating Panginoon, no? Hindi ba po ba karapat-dapat, no? And serving is not something you do not get a position. Minsan po sa atin, ang pagsaserve ay ginagawa nilang posisyon. No? But serving is our purpose. Amen? Hallelujah. Pakisabi po sa iyong katabi, serving is our purpose. Our purpose. Amen. Kung ngayon po ay nagugulimehanan ka at nagtatanong po tayo sa sarili natin, ano ba talaga ang aking purpose? Ang purpose lang po ba natin sa mundong ito ay mag-aral, magtrabaho, magkaroon ng anak, palakihin ang mga anak, pagkatapos ng mga anak, mapalaki ang mga anak, tatanda, mamamatay? Hindi po, amen? Yun po ang usual. Pero po, serving is our purpose. Yung ginagawa po natin sa church, amen? Ito po ay pagsiserve kay Lord. Amen? Ang paghahayag po ng salita ng Diyos sa atin, sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin,
Amen. Sa pamilya po natin, yan po ay pagsaserve kay Lord. Ang pagpapakita ng good testimony sa lahat na nakakakita sa atin, yan po ay pagsaserve natin kay Lord. Amen, no? Kaya po pala, dapat bago po tayo gumawa ng mga aksyon na ginagawa po natin, isipin po natin kung mawawalhati po ba ang Panginoon Diyos sa gagawin po natin. Amen? Amen. Praise God. No? Marami pong times na sa trabaho pa lang. Amen? No? Kung, for example din, sa mga instances natin sa buhay. Amen? For example pa lang, na kung tayo po ay nasa grocery, at tayo po ay sinuklian ng mali, sobra, ano pong gagawin natin? No? Sabihin natin sa cashier, ay kulang pa to. Hindi po, amen? That's the simple thing, na tayo po ay maging tapat. Amen? Amen. Sa ating pong kapaligiran, no? Tayo po ay maging isang halimbawa, no? Nagtatapon po ba tayo ng basura sa paligid, no? Nagiging good example po ba tayo sa mga bata, sa mga kabataan na nakakakita sa atin na kapag meron po tayong natapos na kape, no, sa Starbucks, Starbucks, basta tapon na lang kung saan, no? Is that, no, living testimony? No? Yun po yung mga simple instances na tayo po bilang Kristiyano, no, ay nalolalati po natin ang ating Panginoong Yesus. For example din po sa mga daan, kapag tayo po ay nakakakita ng mga pulubi, ano pong ginagawa natin? Tinutulungan po ba natin sila? Pinapakain po ba natin sila? No? Yun po ay makikita rin po ng mga kabataan, no? ng next generation, kung paano po natin hinahandle yung mga nakikita po natin sa paligid. Amen? No? So doon pa lang, no, makikita po natin. And even sa ating buhay, no, makikita po natin yung simpleng act of worship, simpleng pagbibigay ng magandang example, no, magandang testimony ay pagsaserve na yun sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? So, ang serving or paglilingkod pala ang layunin natin kung bakit tayo nabubuhay. Amen? Hmm? So, bakit ka nagsaserve kay Lord? Serving is our purpose. Because serving is our purpose. No? Grabe kasi ang pag-ibig ni Lord sa atin. Amen. Amen? Kung sasabihin niyo po sa akin, Kuya Yuli, parang hindi ko naman nararanasan yung sinasabi mong pag-ibig sa pag-ibig ni Lord sa akin. Bakit po? Bakit po? Why? Try to serve God. Amen? Try, sa atin pong mga online, no? Try nyo po na kumana po kayo ng church na handa nyo pong pumunta po kayo doon, no? Handa nyo pong ialay yung physical na yung effort, yung time na pupunta po kayo doon, magpapa-train. Amen, no? Upang magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen. Kasi po kung tayo po ay every once in a month lang makikinig ng salita ng Diyos, para hindi po siya enough. Amen. No? Ang ano lang natin is parang isang baso ng tubig na unti-unti na ubos na. Amen, no? Na mag-fill lang, na i-fill lang ni Lord yung baso para ikaw may energize. Pero po, kapag linggo-linggo ka na nag-serve kay Lord, pumupunta sa church, alam niyo po yung punong baso, umaapaw. Amen? Kapag yun po ay umaapaw, ano po nangyari? Yung nasa ilalim po nun ay
aanuhin din ng tubig. Gayon din po yun, may share po natin. Hindi lang ikaw yung napupunuan ni Lord. No? Ikaw, yung napupuno sa ni Lord ay umaapaw, dumadaloy yan. Amen? Nagigets niyo po yung logic? Amen, no? So, sasabihin po natin, no? Kuya Yuli, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon, no? Hindi pa ako ready na maglingkod kay Lord. Sino po hindi ready maglingkod kay Lord? No, meron ka pang reservation. Amen, no? Sino po may reservation? No, meron ka pang may reservation ko pa, Lord, sabi mo, Kuya Yuli, hindi pa ako ready na mag-serve kay Lord. Marami pa akong iniintindi. No? Yung iniintindi pong yun, kayo na po ang kung mag-isip nun, kung ano po yun. Pero usually, ano po, no? Yung po yung iniintindi pa natin ang ating business, ang ating trabaho. Amen, no? Madalas po, yan po ang pananaw ng nating karamihan. Kaya po sabi po dun sa verse 2, sa Romans chapter 12 verse 2, no? Ano pong sabi doon? Baguhin natin ang ating pag-iisip. Amen, no? Sabi po doon, mag-iba kayo sa pamamagitan ng, ano po sabi? Pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Amen? So, serving the Lord, no, it should be hard. Naniniwala po ba kayo ang pagsaserve kay Lord ay mahirap? No? Hindi po mahirap, pero may kahirapan. Aminin po natin, may kahirapan. Dahil po, ang offer, dahil po sabi po ni Pablo, ano po sabi ni Pablo? I urge you, brethren, by the mercy of God, present your body, offer your body as a living sacrifice. Sacrifice. Kaya po may sacrifice, ang offer. Kaya po offer, ibig sabihin po, medyo may kahirapan. Amen? No? Medyo may kahirapan. No? Walang paglilingkod na hindi mahirap. Amen? No? Kaya po sakripisyo, kaya nga sacrifice. Meron kang rough times na pagdadaanan, no? May sinasacrifice ka. Amen, no? No, wala pong sakripisyong madali. May sakripisyo bang madali? No? Lahat po ng sakripisyo ay mahirap, no? No? Kaya po sinabing offer, no, ialay. Ibig sabihin, meron kang ibibigay na mawawala sa iyo. Amen, no? No, ialay ang gift mo, ang oras mo, ang resources mo, no? Kung sasabihin natin, hindi ko ata kaya yan, no? Naalala niyo po ba yung mayaman na nagtanong sa ating Panginoong Yesus? Sinabi niya, tinanong niya, Panginoong Yesus, paano po ba makapasok sa kingdom of heaven? Sinabi ng ating Panginoong Yesus, ano pong sinabi ng ating Panginoong Yesus dun sa mayaman? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mahirap. Tingnan niyo po, no? Lord, pinaghirapan ko yun. No? Lord, minana ko yun sa aking mga ninuno. Sa akin yun. Tapos sasabihin niyo po, ibigay ko sa mga mahihirap. No? That's the resources. Amen? No? So, yung po, resources po natin, time, ating buong pagkatao po, amen, ay ibigay po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? No? Kapag sinabi po sa atin ng ating mga leader, pag sinabi ng ating pastora, magluto ka, amen, bigay mo yung best mo. Pag sinabi mag-song lead ka, bigay mo yung best mo. Pag sinabing magturo ka, no? Pag sinabing mag-exhort ka ng tithes and offering, ibigay mo yung best mo. Pag sinabi ng leader mo na mag-closing prayer ka, no? Amen. Why? Bakit po? Because yung po ay step by step, no? Na
na tinitrain ka ni Lord, no? Tinatry ni Lord, no? Kung mapagkakatiwalaan ka na sa maliit na bagay. At kung nakita ng Diyos na pinagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, no? Pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Praise God, no? Amen. Praise God. Amen. That's why po, lahat po ng effort natin, maliit man yan, no? Hindi po yan sayang sa Panginoon, no? Sabi po, the labor in the Lord is not in vain, no? Hindi, maliit man yan, no? Yung ating 10%, alam niyo po, yung ako po yung nagtatrabaho sa Globe, ang aking po sahod ay 12,000 pesos. May kaltas pa, so 10,000. Ang aking pong tithes ay magkano po? 1,000. Pero po, nung narinig ko po sa aming pastor na kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay. Sinabi ko po, Lord, eto pong 1,000 to, maliit man to, pero galing po to sa malaking puso ko. Galing po to na sinasabi ko po na Panginoon, para po sa iyo to. Amen? And then, that time, no, kung napagkatiwalaan po sa maliit na bagay, no, pinagkatiwalaan po tayo sa malaking bagay. Amen? Dahil po, tinatesting po tayo ni Lord na kung yung binigay sa iyong maliit, mapagkatiwalaan ka, no? So, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Amen? Kung napagkatiwalaan ka sa tubig, no? For example, napagkatiwalaan ka rito, ang ibibigay niya ay yung 500 ml. Pag pagkatiwalaan ka sa 500 ml, pagkakatiwalaan ka sa 1 galon. Pag napagkatiwalaan ka sa 1 galon, pagkakatiwalaan ka sa 1 timba, isang tangke ng tubig. Amen, no? Pag napagkatiwalaan ka sa 1 tangkeng tubig, pagkakatiwalaan ka ng isang malaking swimming pool. Amen. Praise God. Wala. Sino ba may swimming pool? Praise God. Sabi po sa, malapit na po ako matapos. Ayan. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 10. Napakaganda po nung verse na ito. Sabi po doon, 1 Peter chapter 4 verse 10. No? Pakisabi pong amen pag nahanap na po. Maganda po to sa English. 1 Peter chapter 4 verse 10. Verse 10. Amen. Pakibasa po kung sino po ang nakakita na. 1 Peter 4 verse 4? Chapter 4 verse Chapter 10. 4 verse 10. Yes. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipinaglingkod sa inyo rin, na gawa ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Basahin po natin dito sa NIV po ba ito? May NIV ka po, Pastora. Meron. Sabi po dito, each one, bawat isa, no, should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various form. No? If anyone speaks, he should not do as one speaking the words of God. No? Sabi po doon, bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng gift. No? Tayo po pala, bawat isa sa atin may gift. Lahat po tayo, bawat isa may gift. Amen. Naniniwala po ba kayong merong bigay ang Diyos sa inyo na talent? Talent, resources. Amen. Naniniwala po kayo doon? Amen. No? Sabi po doon, each one should use, ano po sabi? Should use, dapat pong gamitin. Karapat dapat gamitin, no? Hindi lamang po ito sa mga believers. Amen, no? Sabi po, each one of you, no? Kayong lahat na iniligtas ng Lord, no? Paggamit ninyo,
No, pakisabi po sa katabi, paggamit mo Paggamit mo yung talent mo. ang talent mo. May talento pa tayong ni-receive kay Lord. Amen. May resources pa tayong ibinigay sa atin ni Lord. No? Amen. Paggamit po natin. No? Hallelujah. Kuya. Sabi po, may isang pastor, no? Lagi po natin naririnig sa mga pastors, no? You are blessed to be a blessing. Amen. Amen, no? Amen. You are blessed to become a blessing. Amen. Amen, no? For anong purpose po? Ano sabi noon? Faithfully administering God's grace in various forms. Amen, no? So lahat po pala ng mga gift natin, kapag yan po ay ipinapagamit natin sa ating Panginoon, sino po nalululwalhati? Nalululwalhati po yung Panginoong Jesus. Amen, no? No? For example po, sasabihin po, si Kuya Erwin, pinagpala ng Panginoon yan. Amen. Amen. Sino po nalululhati? Sino po nalululhati? Sino pong naitataas? Si Kuya Erwin ba o ang Diyos? Ang Diyos. Amen, no? For example, no? Si Ate MJ. No? Si Ate MJ, ay, yan dati, masungit yan. Ngayon, Ngayon. pasinsoso. Dati, mahaba. Dati, Mas lalo sasabihin na si MJ, si Sister MJ, dati, ano yan, mahaba ay, maikli ang PC niya. Ngayon, pasinsoso na, no? Amen, praise God, no? Dumaan ang matinding doktor, no? Yung hindi niya kahit minsan nasagot yung kanyang doktor, no? Amen. May mga nurse, amen, may mga nurse na hindi nila natitiis ang kanilang mga doktor, amen. Even me, no, yung akin pong boss, yung aking pinaka-boss, yung mismo nag-interview sa akin sa Pilipinas, siya po ay Lebanese. Napaka harsh po ng kanyang word. Sabi sa akin, no, wala kang kwenta, no? Mas mabuti pang, kasi that time po, hindi po ako nakapasok kasi masakit po yung aking aking binte. Pero may iniutos siya sa akin matapos yung report. Anong gagawin ko? Diba? Masakit talaga. Nagpa-check up ako. Meron akong dalang certificate. Sabi niya sa akin, I don't care if your leg is broken. No? Just do what I commanded to you, sabi niya sa akin. Tapos, sinisigawan ako lagi. So, yun po yung aking naranasan, no? Na parang, ang tingin kasi sa akin ng aking dating manager. Siyempre, fresh grad. Pero sabi ko sa Panginoon, okay lang na tapak-tapakan mo ako, sabi ko sa aking sinabi ko sa sarili ko, no? Okay lang, sigawan mo ako, pero at the end of the month, sasahod ako. Amen. May pagpapala ako galing kay Lord. Hallelujah. Amen, no? At papapalain ako ng Panginoon. Okay lang. Amen. Pero, yung aking dati kong boss, ang dami ko pong, although ganun po yung ugali niya, ang dami ko pong natutunan sa kanya. Halos lahat po ng techniques sa computer, kung paano the way na makiusap sa tao, yung emails, kung ano yung mga strategy na gagawin sa pakikipag-usap sa tao, kung paano mag-receive ng invoice. Lahat po yun, tinuro ng aking, may purpose. Amen? No? So, yun po. No? So, patience yun, no? At, na yun po ay biyaya ng Diyos. Praise God. No? So, balik po tayo. Amen, no? So, may talento pa tayo na-receive kay Lord? Meron. Amen. May resources po bang ibinigay sa atin si Lord? Amen, no? Sabi po doon, ibigay po natin. Ipaghamit po natin. Amen, no? Every time po na pinapagamit natin ang talento natin, pinaparangalan po natin ng Diyos, no? Nabibigyan po ng karangalan ang ating Panginoon, no? No? So, why we are serving the Lord? Number one, service. Serving is an expression of our gratitude. Hallelujah. Amen? No?
So, serving is an expression of our gratitude dahil po tayo po ay naniniwala na tayo po ay tinubos sa kasalanan, na-encounter po natin ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa gitna ng pinagdaanan nating kahirapan, amen, sinagot po ng Panginoong Yesus ang ating panalangin. No? Serving is an expression. No? Yung po yung ating response. No? Tanungin po natin ating sarili, ano ba yung ating response sa ating Panginoong Yesus? No? Sa ginawa niyang pagliligtas. Amen. Biro mo, dapat po tayo ay dediretso na sa impyerno. Amen. Hindi po ito putyo-putyong, hindi ito kwentong barbero. Amen. Amen. That's the reality. That's yun po yung paniniwala natin. Kapag ang tao po ay namatay, amen, no? Yan po ay dediretso sa judgment. Sabi po doon, hindi ko po nakalimutan po yung verse. Once, It is after it is, ano po sabi doon? It is appointed for one to die. Once ang meaning po nun, kapag ang tao po ay namatay, ang kasunod po nun ay judgment. Yun. Amen. Yun ang dali mo. No? After po, Hebrew 9:27. pag ang tao po pala ay namatay, after po nun ay judgment. Amen? No, hindi po yan mapupunta ka sa mare-reincarnate ka sa aso, mare-reincarnate ka sa ibang tao. Hindi po totoo yun. Amen, no? No, sinasabi po ng ibang mga paniniwala, no, na tayo po ay mare-reincarnate, tayo po ay magiging isang kaluluwa na maghihintay dito. Amen? Hindi po. Tayo po ay diretso sa judgment. Amen? No? Number 2, serving is our purpose. Amen. Pakisabi po, serving is our purpose. Serving is our purpose. So, yes. Naintindihan ko na pala. Ako, serving pala ay purpose ko sa buhay ko. Amen? No? Serving pala sa Panginoon ang ating purpose. Amen? Amen. Sino na po ang willing Amen. mag-serve kay Lord? Amen? Hallelujah. Nang walang pangailangan. Amen. Amen? No? So kung po tayo ay tinawag ni Lord, kung tayo po ay nakikipag-usap kay Lord, gabi-gabi, no? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, yun po ang pinaka ultimate purpose po natin, to serve God. Amen? Wala na pong iba. No? Hindi po natin sasabihin na ako ay nilikha para sa Kanya. No? Amen? Kasi yun po yung paglilinlang ng kaaway eh. Yung mga napapanood nating mga movies. Amen. No? Sa mga Netflix. Amen, no? Ang dami na nating episode na natapos sa Netflix, pero wala pa tayong isang book na natatapos sa Bible. Amen. Amen, no? Ang dami ng episode, no? Ano ba yung mga mga sa Netflix ngayon? Ano yung mga trending ngayon? Oh, Korean novela. Amen. Panoorin niyo po yung sa Netflix, yung The Life of Paul. Yan po yung aking pinanood, yung Life of Paul. Maganda po yung story, mauunawaan niyo po yung pinagdaanan ni Apostol Paul. Although parang summarize po siya, makikita niyo po yung pinagdaanan ni Apostol Pablo. Amen. Kasi po si Apostol Pablo po, siya po ang talagang apostol na makikita po natin sa New Testament na nagpapahayag ng warning, no? Ng katuruan sa ating pananampalataya sa pakikipagbaka po natin dito sa mundo po natin. Amen, no? So kaya yung buhay po ni Paul, sabi po niya, yung nakaka-amaze po kasi yung buhay po ni Paul. Although po dumaan po siya sa hirap, nakulong siya,
marami siyang latay, hagupit na natamo sa serve kay Lord, no? Makikita po natin ang buhay Kristiyano, yun po, no? Sacrifice po. Dumaan po siya, nanirahan po siya sa kuweba ng ilang taon noon. Halos hindi siya nakakakain. Naranasan niya po na lumubog yung barko o bangka na kanyang sinasakyan at natulog po siya sa karagatan ng ilang araw. Amen. No? Bumabagyo. Natulog po siya doon. No? Yun po yung naranasan niya. Kung mababasa niyo po, Romans hanggang Thessalonians, yan, yun po yung life of Paul. No? Praise God. And number 3, yan, dito na po akong magtatapos. Praise God. Tapos na si Kuya Yuli. Amen. Serving the Lord teach us to be selfless. Wow. Praise God. Hallelujah. Number 1, serving is an expression of our gratitude. Number 2, serving is our purpose. Number 3, serving the Lord teach us to be selfless. Amen. No, hindi lang naka-centered yung buhay natin sa atin. No, sa buhay natin, no, hindi lang yung puro tayo. No, naka-center na yung ating buhay kung paano natin mapaparangalan ang ating Panginoong Hesus. No, kung paano natin mapapangiti, kung paano natin ma-worship ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? No? So, yan po ang ating Word of God. Sabi po, once again, sabi po ni Pablo, therefore, I urge you, pinapakausap ko sa inyo, brothers and sisters, in view of God's mercy, no? Alang-alang sa kahabagan ng Diyos, i-offer natin ang ating mga buhay as a living sacrifices. Ano po? As a living sacrifices. Holy. Holy, pag sinabi pong holy, ito po ba yung nakikita natin sa labas na sa mga babae, nakapalda, nakaputi, and then sa lalaki, naka-long sleeve, necktie. Yun po ba yung pagiging holy? Ang pagiging holy po, ito po yung pagsunod sa kung ano ng gusto ng Diyos. Amen? Hindi yung gusto po natin, hindi yung gusto ng laman natin, kundi yung kagustuhan ng Diyos. No? And pleasing to God. Amen. No? Holy and pleasing to God. Ano po yung mga pleasing sa ating Panginoon? Hallelujah. This is your spiritual act of worship. Amen, no? Sabi po doon, sa ibang translation, which is your reasonable service, no? Yung service natin sa ating Panginoon. Amen, no? So, ngayon po ay gusto nating Panginoon Diyos na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Amen, no? Kung hindi po natin na simulan na po natin. Amen? Tayo po yung lahat ay tumayo. Amen? Sino pong napagpala sa ating mensahe. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Amen? Pakisabi po sa iyong katabi, serve the Lord. Serve the Lord. Your God. Hallelujah. With all your might, with all your soul, with all your strength, with all your capability. Amen. Praise God. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. 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 Pakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon naman. Maraming salamat po Diyos sa mga pinag-aralan namin na salita, Panginoon naman, as we live, as a living sacrifice, as we offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon naman, mula sa oras na ito, mula sa araw na ito, Panginoon naman, na matutunan namin na mamuhay ng karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon naman, na bagamat, Lord, na maraming tukso dito sa mundong ito, huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon naman, na laging matukso, Panginoon naman, kundi tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, na mapagtagumpayan
ang lahat, Panginoon, ng tukso, O Diyos. Holy Spirit, lead us to live as a holy life, Father, as a pleasing to before your throne, Panginoon. Maraming salamat po na hayaan nyo na magrema ang aming napakinggan, Lord God, na hindi ito maagaw ng kaaway sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. At Panginoon, sa araw na ito, maglilingkod po kami sa iyo, Panginoon naman, ng buong puso. Hallelujah. Gaya ng sinabi po ni Paul, na i-offer po namin ang aming mga sarili sa iyong paanan, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi namin to kaya, Panginoon. It's not by might nor by power, but by the Spirit of, say, the Lord of hosts. Hindi po namin to kaya, Panginoon. Ngunit, Panginoon, sinabi mo, binigay mo ang iyong Banal na Espiritu Santo upang gabayan kami sa lahat ng aming gagawin, upang maluwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo Santo. Maraming salamat. Kayo po ang may taas at ma-share namin ang lahat ng aming napakinggan sa lahat ng aming mga loved ones, sa aming relatives, sa aming mga katrabaho, sa lahat ng aming nakakasalamuha, sa lahat ng aming nakakasalubong, Panginoon Ama, na tao, Lord God. At kayo po, Panginoon, ang laging mataas sa aming buhay. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo po ang pasalamat at tayong pagsamba sa tanging pangalan lamang ni Jesus na taga Nazaret, at lahat po ay magsabi ng Amen.